Naalala ko pa, isang gabi sa kusina, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko ang usapan nila. Ang boses ni Anton, malinaw. Pinag-uusapan nila ang bahay, ang aming pinaghirapan. Ngunit para sa kanila, wala akong karapatan. Akala niya siguro, aalis ako ng walang-wala na parang isang basahan. Sa loob ko, may kumirot. Ngunit hindi ko ipinakita. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking labi. Hindi pa niya alam ang lahat. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Narito ako ngayon, Isabel ang pangalan ko, 33 taong gulang. Nakatayo ako sa loob ng aming silid, o marahil ay dapat kong sabihin, ang silid na minsang naging amin. Sa harap ko, sa ibabaw ng makintab na mesa, nakalatag ang mga papeles ng diborsyo. Puting papel na may itim na letra, ngunit sa aking paningin, para silang naglalaman ng buong kulay ng nakaraan. Isang panahon na tila walang katapusan, isang panahon na minsan ay bumabalot sa akin ng matinding takot at pangamba. Subalit ngayon, habang ang sikat ng araw ay sumasala mula sa bintana, naglalaro sa mga butil ng alikabok sa ere, at bahagyang bumababa sa bawat pahina, ang lahat ay tila nasa isang pelikulang pinapanood ko lang. Ang diborsyo. Isang salita na minsan ay nangangako ng matinding sakit, ng mga gabing puno ng luha. Ngunit, sa sandaling ito, kakaiba ang aking nararamdaman. Walang luha ang bumaba sa aking mga pisngi. Walang hikbi na lumabas sa aking lalamunan. Walang galit na nag-alab sa aking puso. Tanging katahimikan. Isang uri ng katahimikan na tila ba, matagal ko nang pinangarap, matagal ko nang hinihintay. Para bang ang bawat tibok ng aking puso ay matagal nang naghihintay sa eksaktong sandaling ito. Narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Ito si Anton. Hindi ko siya nilingon kaagad. Hayaan ko lang siyang pumasok, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga hakbang sa sahig. Malamig ang hangin sa silid, parang isang hindi nakikitang salamin na nararamdaman mo ang presensya, ang kanyang presensya. Huminto siya sa tapat ng mesa, sa kabilang panig ko. Ramdam ko ang kanyang tingin, mata man na nakatitig, naghahanap marahil ng anumang bakas ng pagkabigla, ng kalungkutan, o ng pagmamakaawa sa aking mga mata. Ngunit wala siyang makikita. Nanatili akong kalmado, tila ba naghihintay lang ng isang simpleng anunsyo, hindi isang desisyong magbabago ng buhay. Ang kanyang mukha, alam kong may bahid ng pagkabahala, marahil ay gulo. Marahil ay inakala niyang sisigaw ako, magmamakaawa na huwag na lang, o magagalit dahil sa kanyang pagtataksil. Ngunit wala akong ginawa. Hindi ako ang Isabel na iniwan niya noon, ang Isabel na handang magmakaawa para sa pagmamahal. Hindi na. Ang Isabel na nakatayo rito ngayon ay isang Isabel na natuto, isang Isabel na nagbago. Dahan-dahan kong iniangat ang aking mga mata. Nagtama ang aming paningin. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Isang gulat na tila hindi niya inaasahan. Naisip ko, sa loob ng 7 taon, ano kaya ang inaasahan niya sa akin? Isang babaeng durog na ang mundo ay gumuho. Isang babaeng luhaan na hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Isang babaeng manghihingi ng tawad para sa mga pagkukulang na hindi ko ginawa. Marahil, iyon nga. Ngunit imbis na iyon, isang ngiti ang umusbong sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi malaki, hindi mapanukso, ngunit puno ng kakaibang kapayapaan, puno ng pahiwati. Isang ngiti na tila nagsasabi, matagal na akong naghintay. Matagal ko nang pinlano. Ang ngiting iyon, alam kong lalong nagpalito sa kanya. Nakaturo ang kanyang daliri sa mga papeles, bahagyang nanginginig. Isabel, hindi ka iiyak. Ang kanyang boses, bahagyang nanginginig din, may bahid ng pagtataka. Naroon ang pagtataka. May bahid ng pagdududa at mara. Pinirmahan ko ang mga papeles ng diborsyo, at sa sandaling iyon, parang bumalik ako sa simula ng lahat. Sariwang-sariwa pa sa aking isip ang unang taon ng aming kasal ni Anton.
Ang apartment namin noon sa Salcedo Village, Makati, napakaliwanag. Naaalala ko pa ang sikat ng araw na dumadaan sa aming bintana tuwing umaga, parang pinipinta ang mga pader ng ginto. Ang bawat umaga ay puno ng pag-asa, bawat gabi ay puno ng pagmamahalan. Si Anton noon, ibang Anton. Ang matamis niyang mga salita, ang yakap na puno ng init, ang pakiramdam na mayroon akong kasama sa buhay. Akala ko, iyon na ang simula ng aming habambuhay na kwento, isang kwento na parang sa pelikula. Naalala ko pa ang unang beses na nakilala ko si Aling Remedios, ang aking biyenan. Bagong kasal pa lang kami noon. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, mataman. Isabel, sabi niya, at medyo nanginginig ang kanyang boses na puno ng pagdududa, maputla ka ija, may sakit ka ba? Nagulat ako noon, ngunit si Anton ay mabilis na sumingit, inayos ang sitwasyon. Ma, pagod lang po si Isabel. Ang dami po kasing proyekto sa opisina ngayon. Tumango lang si Aling Remedios, hindi na muling kumibo, ngunit ang kanyang tingin, ramdam ko, ay may pagtatasa. Hindi iyon ang mainit na pagtanggap na inasahan ko, ngunit sinikap kong intindihin. Akala ko, magbabago ang lahat habang lumilipas ang panahon, habang mas nakikilala namin ang isa't isa. Akala ko lang pala. 3 buwan matapos ang aming kasal, bumaliktad ang aming mundo. Isang araw, sa mismong entrance ng kondo, madulas si Aling Remedios. Natagpuan siya ng security guard, nakahandusay sa malamig na sahig. Hindi na malaman kung gaano nakatagal. Pagdating namin sa Makati Medical Center, tabingi na ang kanyang bibig, at ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay tuluyan ng paralisado. Cerebral hemorrhage, basal ganglia hemorrhage, hemiplegia. Mga salitang medikal na halos hindi ko maintindihan, binigkas ng doktor sa isang kalmadong tono na tila ba sinasabi lang niya ang ulat ng panahon. Ngunit isang pangungusap ang tumatak sa aking isip, tumagos hanggang sa buto ko. Kailangan niya ng pangmatagalang rehabilitasyon at pag-aalaga. Hindi natin alam kung ilang taon o habambuhay. Ang habambuhay na salitang iyon, tila ba isang sumpa, isang anunsyo ng pagbabago na hindi ko kailanman hiniling. Umuwi si Anton mula sa ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, pero mas marami ang pagkabalisa. Umupo siya sa sofa, inilapag ang kanyang bag, masyadong mahal ang professional caregiver, Isabel, sabi niya, habang nakatitig sa kawalan. Mahigit 40,000 piso sa isang buwan. Hindi natin kayang bayaran iyon sa ngayon. Ikaw na lang muna ang mag-alaga, nanay, ikaw lang ang inaasahan niya. Kilala mo naman si nanay, hindi siya basta-basta magtitiwala sa iba. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa aking likod. Ang trabaho ko, ang aking mga pangarap, ang lahat ng aking pinaghirapan. Tinitigan ko si Anton, ngunit wala akong nakitang suporta sa kanyang mga mata, tanging pakiusap, tanging pag-asa na ilalapag niya sa aking mga balikat ang lahat. Pagkatapos, mula sa kwarto, narinig ko ang mahinang tinig ni Aling Remedios, puno ng hikbi, Isabel, ikaw lang ang pag-asa ko. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko, wala akong pagpipilian. Masakit ang desisyong iyon, ang pagpirma sa resignation letter. Naalala ko pa ang mukha ni Ate Faye, ang team leader ko, ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Isabel, sigurado ka na ba talaga dyan? Sa buong team, ikaw ang may pinakamagandang taste sa design. Mahihirapan kang bumalik kapag umalis ka ngayon. Alam ko. Alam na alam ko ang sinasabi niya. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Para sa pamilya. Iyon ang isinagot ko. Yumuko ako at nagpasalamat, ngunit sa loob ko, may isang malaking bahagi ng akin ang parang namamatay. Ang araw na lumabas ako sa opisina, ang hangin sa Ortigas Center ay mas malamig kaysa dati, tila ba nilalamig din ang aking kaluluwa. Pag-uwi ko, ang kondo ay hindi nakatulad ng dati. Ang bawat sulok ay tila may amoy ng disinfectant, ng pag-asa na naglalaho. Ang araw ng unang pagiging caregiver ko. Tinulungan ako ni Anton na i-assemble ang hospital bed sa loob ng master's bedroom,
sa tabi ng bintana. Inihanda ko ang lahat ng kailangan, mga gamot, thermometer, mga baso, at sa isang kabinet, ang mga adult diaper. 4 na piraso bawat araw. 120 sa isang buwan. Tinitigan ko ang mga iyon, pakiramdam ko, ang buhay ko ay biglang pinutol ng isang matalim na kutsilyo. Ang nakaraang 28 taon at ang mga araw na darating ay tila 2 pirasong hindi na kailanman magdudugtong. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa, ng pagiging napapalibutan ng mga responsibilidad na hindi ko kailanman inakala. Ang unang umaga. 4:00 pa lang ng madaling araw, ginising ako ng tawag ni Aling Remedios. Isabel! Isabel! Sumugod ako sa kwarto, binuksan ang ilaw. Ang mukha niya ay namumula at isang masangsang na amoy ang sumalubong sa akin. Nang iangat ko ang kumot, ang sanitary pad ay basang-basa ng dumi. Iyon ang unang beses sa buong buhay ko na magpalit ng diaper ng matanda. Nanginginig ang aking mga kamay, ang aking lalamunan ay parang may nakabarang bukol. Ang amoy, ang init ng dumi, ang mga pilat sa balat ni Aling Remedios. Nagtagal ako ng halos 20 minuto para lang matapos. Pagtayo ko, pakiramdam ko, mababali ang aking likod. Nang tanghali ng sumunod na araw, umuwi si Anton. Ramdam ko ang amoy ng alak ng ibang pabango. Hindi niya ako tinanong, hindi niya ako tiningnan. Dumiretso lang siya sa banyo at pagkatapos sa aming kwarto. Wala siyang sinabi, walang tanong. Pakiramdam ko, mag-isa ako, at ang buong mundo ay bumabagsak sa aking mga balikat. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo, buwan at kalaunan, mga taon. Ang buhay ko ay naging isang walang katapusang siklo, isang mekanismong paulit-ulit na gumaganap. 4:00 ng madaling araw, ang tunog ng aking alarm ang unang naririnig ko, isang paalala na nagsisimula na naman ang panibagong araw ng aking pagiging caregiver. Bumabangon ako, tahimik na naglalakad papunta sa kusina upang magluto ng lugaw. Kailangan kong haluin ng dahan-dahan sa isang direksyon tulad ng turo ni nanay. Kailangan ng pasensya para hindi dumikit sa ilalim, sabi niya noon. Hindi siguro inakala ni nanay, ang sarili kong nanay, na ang anak niya ay maglalamay ng 4:00 ng madaling araw para lang magluto ng lugaw para sa kanyang biyenan. Pagkatapos ng lugaw, 6:00 ng umaga, unang palit na naman ng diaper ni Aling Remedios. Ang amoy, ang pagpupumilit niya, ang matalas na boses. 7:00, hilamos at punas ng katawan. 8:00, oras ng gamot, 8 lahat, para sa alta presyon, high blood, cholesterol, pampalabnaw ng dugo, pampadumi. Isa-isa kong pinaiinom. 9:00 ng umaga, ililipat ko siya sa wheelchair, dadalhin sa sala para maarawan. Ang sikat ng araw ay hindi na kasing ganda ng dati para sa akin. 10:00, palit ulit ng diaper. Tanghalian. Oras ng gamot. Siesta niya. Sa loob ng 2 oras na iyon, tanging ito lang ang oras ko para makaupo, ngunit bawal matulog. Baka bigla niya akong tawagin. 3:00 ng hapon, palit na naman ng diaper. 4:00, therapy, masahe at iunat ang kanyang naninigas na kaliwang braso at binti. 5:00, maghanda ng hapunan. 6:00, subuan ng hapunan. 7:00, gamot sa gabi. 8:00, punas ng katawan, palit ng pantulog. 9:00, ilipat siya sa kama. At bago sumapit ang 11:00, huling palit na naman ng diaper. Matutulog na si Aling Remedios, ngunit hindi pa tapos ang aking trabaho. Maglalaba pa ako, ihihiwalay ang mga gamot para bukas, pupunuan ang mga gamit sa pag-aalaga. Hating gabi na ako makakahiga. Ngunit pagdating ng 2:00 ng madaling araw, siguradong may tawag. Kailangan kong baguhin ang kanyang posisyon sa kama, kada 2 oras, para maiwasan ang bedsores. Iyon ang bili ng doktor. Itinatak ko sa aking isip ang mga salitang iyon, parang isang utos na hindi maaaring suwayin. 2 oras sa kaliwa, 2 oras na nakatihaya, 2 oras sa kanan.
walang katapusan. Ang mga taon, parang masa na pinipilipit, lumipas ng malabo na ang pagkakaiba ng kahapon, ngayon at bukas. Ang aking mga dark circles ay abot na sa aking baba, ang aking balat ay naninilaw. Ang aking timbang bumagsak. Isang araw, habang naghihilamos ako, halos mapasigaw ako nang makita ko ang aking sarili sa salamin. Hindi ko kilala ang babaeng nakatingin pabalik. Nakausli ang cheekbones, lubog ang mga mata, walang bahid ng buhay. 33 taong gulang ako noon, ngunit ang babae sa salamin ay mukhang 50. Pakiramdam ko, nawala na ang aking sarili, nawala sa walang katapusang pag-aalaga. Lalong lumala ang ugali ni Aling Remedios. Sabi ng doktor, epekto raw ito ng stroke, ng frontal lobe damage, na nagdudulot ng pagiging bayolente, depresyon, at mood swings. Inulit-ulit ko sa aking sarili, parang isang mantra, sakit ito dahil ito sa sakit. Ngunit hindi nito nababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Isang araw, habang binabago ko ang kanyang posisyon, aksidenteng medyo napalakas ang aking galaw. Bahagyang tumama ang kanyang mukha sa rehas ng kama. Ni hindi nagkapasa, ngunit sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Sinaktan mo ako. Sinadya mo yan, di ba? Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, hinablot niya ang aking braso gamit ang kanyang kanang kamay at ibinaon ang kanyang mga kuko sa aking laman. Aray! Napaaray ako, ngunit hindi ko siya itinulak. Mahaba ang mga kuko niya, nakalimutan kong gupitin. Ang 5 kuko ay parang mga labaha na bumaon sa aking balat. Naramdaman ko ang mainit na dugo na dumaloy, pumatak sa kumot. Gusto mo na akong mamatay, di ba? Para masolo mo na ang anak ko at ang bahay na ito. Ang kanyang mga mata ay namumula, puno ng kabaliwan. Sa gitna ng sakit, hindi ako gumalaw. Tumulo ang aking luha, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Si Anton. Si Anton ay lalong naging malayo, lalong naging abala. Palagi siyang may meeting, palaging late umuwi, at madalas may amoy ng ibang pabango o shampoo. Hindi na niya ako tinatanong. Hindi na siya nakikinig. May sakit si mama, sabi niya, pasyente yan. Pagod na pagod ako sa trabaho. Pag-uwi ko, kailangan ko pa bang pakinggan yung mga reklamo mo? Nilagpasan niya lang ako. Humiga sa kama at tumalikod. Matutulog na ako. May maaga pa akong meeting bukas. Ang kanyang malapad na likod noon, parang napakalayo, parang hindi ko na maabot. Ang aking mga sugat, tinakpan ko na lang ng manggas. Sa 2 taon ng aming kasal, nabuntis ako. 2 malinaw na linya sa pregnancy test. Nakaupo ako sa takip ng inidoro, matagal na tinititigan ang plastic na iyon. Dapat ba akong matuwa? Hindi ko alam. Hinawakan ko ang aking tiyan. May isang maliit na buhay sa loob. Anak namin ni Anton. Mas maagang umuwi si Anton ng gabing iyon, at habang natutulog si Aling Remedios, sinabi ko sa kanya ang balita sa hapagkainan. Natigilan siya, tapos umiti ng malapad. Talaga? Ang galing! Siguradong matutuwa si Mama. Inakbayan niya ako. Good job, baby. Ang init ng kanyang yakap, matagal ko nang hindi naramdaman. Napaluha ako. Anton, kapag nanganak na ako, pwede na ba tayong kumuha ng caregiver? Hindi ko nakakayanin, mag-isa si Mama at ang baby. Nanigas ang kanyang katawan. Pag-usapan na lang natin yan mamaya, sabi niya, habang tinatapik ang aking likod. Ang mahalaga, maging healthy muna ang baby. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang braso at nagsimulang kumain. Naramdaman ko ang lamig na muling gumapang sa aking balikat. 8 buwan na ang aking tiyan nang mangyari ang aksidente. Habang pinupunasan ko si Aling Remedios, matagal akong nakayuko. Pagtayo ko, bigla akong nahilo. Nawalan ako ng balanse at bumagsak. Tumama ang aking tiyan sa kanto ng kama. Aray! Naging puti ang aking paningin. Baliw ka ba? Paano kung malaglag ang apo ko?
sigaw ni Aling Remedios. Gumapang ako sa sahig, hawak ang aking tiyan. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumadaloy sa pagitan ng aking mga hita. Hindi Ginamit ko ang lahat ng lakas para gumapang palabas at tawagan ang siyam isang-isa. Nakasandal ako sa sofa, tinitigan ang dugo sa aking paanan. Habang hinihintay ang mga paramedic, naririnig ko ang sigaw ni Aling Remedios mula sa kwarto. Isabel, yung gamot ko, hindi ko pa naiinom. Sa ospital, sinabi ng doktor na ligtas ang sanggol, ngunit kailangan kong manatili ng ilang araw. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa labas. Paghaplos ko sa tiyan, naramdaman ko ang sipa ng sanggol. Salamat, Diyos ko. Tumulo ang luha sa aking unan. Naramdaman ko noon na tila ba naging isang robot na lang ako, sumusunod sa program. Gising, lugaw, diaper, kain, ligo, baliktad, gamot, tulog. Paulit-ulit. Kung minsan, naaalala ko ang dati, ang mga kwentuhan sa mga coffee shop sa Ortigas Center, ang pamimili ng damit, ang mga inuman pagkatapos ng proyekto. Parang alaala mula sa nakaraang buhay. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling namili, uminom ng kape, o nag-makeup. Ang mundo ko ay lumiit sa apartment na ito na amoy disinfectant at dumi ng matanda. Ngunit sa lahat ng sakit at pagkalimot sa sarili, may isang bagay na unti-unti kong ginagawa, isang lihim na walang sinuman ang nakakaalam. Sa bawat punta ko sa palengke, mula sa barya na binibigay sa akin ni Anton, itinabi ko ang mga 50 piso o 100 piso. Maingat kong inilalagay ang mga iyon sa pinakailalim ng aking kahon ng sanitary napkins. Hindi ko alam kung para saan o kung kailan ko gagamitin. Ngunit sa bawat coin na idinagdag ko, sa bawat 50 pesos, parang may isang maliit na pag-asa na naitatago ko. Isang lihim na pag-asa, isang pondo na walang kasing liit, ngunit sapat na para sa isang pangarap na walang hugis, isang pangarap na paglaya. Kahit saan ka man naroroon ngayon, kung nararamdaman mo ang bawat salita ko na iisip ko, sana may nakakaintindi sa bigat na ito. Nais mo bang ibahagi ang iyong nararamdaman sa isang sulok ng mundo? Pagkalipas ng ilang linggo sa ospital, nakauwi din ako. Walang nagbago sa bahay. Ang amoy. Ang ingay ng pagtawag ni Aling Remedios. Ang pagod sa aking katawan, doble pa dahil kakapanganak ko lang. Ngunit mayroon na akong bagong katuwang ngayon. Isang malambot, maliit at sariwang buhay. Si Mara. Ang pagdating ni Mara, parang isang milagro. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko inakalang mararanasan ko pa ang ganitong kaligayahan. Sa loob ng 2 taon, nakalimutan ko ng umiyak, nakalimutan ko ng huminga ng malalim. Ngunit nang marinig ko ang una niyang iyak at idampi siya sa aking balat, doon ko naramdaman ang pinakamainit at pinakamalinaw na luha na matagal nang hindi lumalabas. Ito ang luha ng pag-asa. Luha ng pagkabuhay muli. Habang ako ay naghihirap sa panganganak, si Anton, alam ninyo, abala pa rin sa kanyang trabaho. Nagring ang kanyang telepono. Isang mahalagang tawag daw. Kailangan niyang umalis. Naiwan akong mag-isa sa delivery room, kasama ang aking anak. Hindi ko nagaanong naramdaman ang sakit ng tahi, sa halip ang bigat ng katotohanan ang bumalot sa akin. Tinitigan ko ang maliit na mukha ni Mara. Ang kanyang mga mata, mahimbing na nakapikit. Tahimik akong bumulong. Uwi na tayo anak. Tayong 2 lang. Iyon ang unang pangako ko sa kanya. Ang unang pangako ko sa sarili ko. Pag-uwi namin, mas doble ang bigat ng lahat. Si Aling Remedios, kailangan pa rin ang buong atensyon. Ang pag-aalaga sa isang sanggol, napakabago at napakahirap. Walang tulog. Walang pahinga. Paulit-ulit akong lumapit kay Anton. Anton, kailangan natin ng caregiver. Hindi ko na po kaya, kasama si Mama at si Mara. Tinitignan niya lang ako. Walang pera, Isabel. Alam mo naman, delay ang sahod ko. O kaya naman, pag-usapan na lang natin yan pag may extra na tayo.
Parang laging may dahilan. Parang laging may bukas. Ngunit ang bukas na iyon ay hindi dumarating. Ang tanging nagbabago lang ang laki ng pagod ko. Ngunit si Mara, siya ang naging ilaw ko. Siya ang aking liwanag sa dilim. Ang kanyang bawat ngiti, ang kanyang bawat hawak sa aking daliri, ang kanyang amoy ng baby powder, ito ang mga nagbibigay sa akin ng lakas. Siya ang rason kung bakit kailangan kong lumaban. Siya ang rason kung bakit hindi ako pwedeng sumuko. Sa tuwing nakikita ko ang mga mata niya, alam kong mayroon akong dapat ipaglaban. Hindi na lang para sa sarili ko. Para sa aming dalawa. Samantala, lalong lumala ang kalagayan ni Aling Remedios. Mas dumami ang gamot. Mas naging mahirap ang pag-aalaga. Si Anton naman parang multo sa bahay. 2 o 3 beses lang siya umuuwi sa isang linggo. At sa tuwing dumarating siya, may naamoy akong iba. Ibang pabango. Ibang amoy ng shampoo. Hindi na ako nagtatanong. Hindi na ako nagsasalita. Alam ko na. Ramdam ko na. Ngunit hindi ito ang oras para harapin iyon. May mas mahalaga akong kailangang gawin. May mas mahalaga akong kailangang protektahan. Dahil kay Mara, nagsimulang umusbong ang isang lihim na plano. Isang plano ng paglaya. Nagsimula ito sa maliliit na hakbang, unti-unting nabuo sa mga gabing walang tulog. Naalala niyo ba ang mga barya na tinitipon ko sa kahon ng sanitary napkins? Hindi ko alam kung para saan iyon noon. Ngayon, alam ko na. Para kay Mara. Para sa amin. Ang unang bahagi ng plano ang paghahanap ng isang taguan. Isang lugar kung saan ligtas kami. Sa bawat biyahe ko sa palengke, sumasakay ako ng jeep papuntang Sampaloc. Lihim akong naghahanap. Isang maliit na kwarto. Sa bubong ng isang lumang gusali. Simple lang. Malayo sa lahat. Ligtas. Nakita ko ito sa isang sulok ng Sampaloc. Isang kwarto sa itaas na parang isang pugad. Ang upa ay 6,000 piso sa isang buwan. Kinailangan kong bayaran ang 3 buwan na advance, kaya 18,000 piso ang binayaran ko. Kumuha ako ng resibo at itinago ko iyon ng maingat. Sa bawat paglagay ko ng susi sa bulsa, naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Ito ang aming bagong simula. Ito ang aming munting kalayaan. Sunod, kinailangan kong maghanap ng paraan para kumita. Naalala ko si Ate Fee, ang dati kong manager sa advertising. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Naglakas loob ako. Kinausap ko siya. Sinabi ko ang sitwasyon ko, pero syempre, hindi ko idinetalye ang lahat. Sinabi ko lang na kailangan ko ng racket. Napakabait ni Ate Fee. Binigyan niya ako ng maliliit na proyekto. Mga logo. Mga brochure. Maliit na kita, pero malaking tulong. Nagsimula ang aking buhay na may 2 mukha. Sa umaga, isa akong caregiver. Isang asawa. Isang ina. Isang Isabel na pagod, laging abala sa pag-aalaga. Ngunit sa gabi, pagtulog ni Aling Remedios at ni Mara, nagbabago ako. Mula 2:00 hanggang 4:00 ng madaling araw, isa akong designer. Ang computer na binili ko noong una kaming kinasal ni Anton, ito ang naging kasangkapan ko. Ang bawat disenyo na ginagawa ko, ang bawat linya, bawat kulay, may kasamang pag-asa. 3,000 piso sa bawat proyekto. Minsan, may bonus pa na 700 piso. Ang bawat sentimo, maingat kong itinabi. Nagbukas ako ng bank account sa ilalim ng pangalan ko noong dalaga pa ako. Lihim kay Anton. Ito ang aking pondo para sa kalayaan. Ang bawat deposito, parang bawat patak ng ulan na unti-unting bumubuo ng isang malaking ilog. Masarap sa pakiramdam. Ang bawat idinadagdag kong pera, hindi lang numero. Ito ay pag-asa. Ito ay kinabukasan. Ito ay kalayaan. Hindi madali.
Madalas, inaantok ako habang nagtatrabaho. Ngunit sa tuwing napapapikit ako, nakikita ko ang mukha ni Mara. Ang kanyang maliit na ngiti. Ang kanyang mahimbing na pagtulog. At nagkakaroon ako ng lakas. Nagpapatuloy ako. Unti-unti lumalaki ang naipon ko. 1 taon. 100,000 piso. Hindi ko akalain. 2 taon. 300,000 piso. Ang laki. Napakalaking halaga para sa isang tulad kong dati walang-wala. Ang bawat barya. Ang bawat piso. Hindi lang ito pera. Ito ang aking pag-asa. Ito ang aming tiket para sa isang bagong buhay. Ito ang aming lihim na plano. At handa na akong ipaglaban iyon. Para sa akin. At para sa aking anak, si Mara. Dumating ang 5 taon ng aming kasal. 7 taon na pala. 7 taon ng pagtitiis. 7 taon ng pagdududa. May pagkakataon pa akong magtanong kay Anton, pagkatapos niyang laktawan ang parent-teacher meeting ni Mara. At pagkatapos niyang makalimutan ang kaarawan ng aming anak. Sinubukan kong kausapin siya. Anton, bakit hindi ka dumalo sa meeting? Kaarawan ni Mara kahapon. Tinitigan niya ako. Ang mga mata niya. Parang bago lang sa akin. Malamig. Malayong malayo. Ano ba? Hindi mo ba nakikita busy ako? Iyon lang. Walang paliwanag. Walang paumanhin. Nag-init ang ulo ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko. Pahiram ng cellphone mo. Nagulat siya. Kitang-kita ko sa mukha niya. Ngunit hindi ko na ininda iyon. Sa loob ng 7 taon, hindi ko pa nahawakan ang kanyang cellphone. Hindi niya ibinigay. Bakit? Ano namang gagawin mo sa cellphone ko? Umiling ako. Hindi na ako nagpilit. Ngunit mula sa oras na iyon, may nagbago sa akin. Ang hinala, hindi na hinala. Naging kasiguraduhan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Anton, dahan-dahan kong kinuha ang kanyang telepono. Alam ko ang password. Ang aming wedding anniversary. Dahil sa loob ng 7 taon, iyon lang ang tanging petsa na sa tingin ko ay mahalaga pa sa kanya. Nagbukas ito. Dahan-dahan kong binuklat ang bawat folder. At doon ko nakita. Isang nakatagong folder. Nakasulat mga alaala. 12 larawan. 12 larawan ng isang babae. Si Chloe. Nasa iba't ibang lugar. Sa isang coffee shop. Sa isang hotel. Sa isang beach. Ang mga petsa. Tumugma sa mga panahon na busy siya. Sa mga panahon na may out-of-town meeting siya. Sa mga panahon na sinabi niyang ki-overtime siya. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Walang luha. Walang galit. Parang may isang bagay sa loob ko na nagkabasag-basag. Parang isang salamin na naging pulbos. Ngunit hindi ako umiyak. Tahimik lang ako. Isang salita lang ang lumabas sa labi ko. Kaya pala. Iyon pala ang dahilan ng lahat. Ang dahilan ng kanyang pagiging malayo. Ang dahilan ng kanyang pagiging abala. Makalipas ang ilang araw, habang nasa sala ako, nagbabantay kay Aling Remedios na natutulog, narinig ko si Anton nakausap si Chloe sa telepono. Hindi niya alam na naririnig ko siya. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya, parang huling saksak sa aking puso. Mga babaeng tulad ni Isabel, bigyan mo lang ng konting pera, aalis na yan. Doon ako nakaramdam. Hindi ng sakit, kundi ng desisyon. Isang matibay na desisyon. Hindi ako aalis nang may paghingi ng awa. Hindi ako aalis na parang pulubi. Hindi ako aalis na parang basura. Aalis ako ng may dignidad. Aalis ako kasama ang aking anak.
Simula noon, nagsimula ang isang bagong bahagi ng aking lihim na plano. Ang pagtitipon ng ebidensya. Lihim kong kinuhanan ng litrato ang mga larawan sa cellphone ni Anton. Kinuhanan ko ng litrato ang mga resibo ng aming mga gastusin. Ang mga resibo ng mga gamot ni Aling Remedios. Ang mga resibo ng mga hospital bill niya na ako ang nagbayad. Lahat. Ang mga resibo ng mga pinamili ko para sa bahay. Bawat piraso. Bawat patunay. Lahat ng ito, ipinadala ko sa isang bagong email address. Isang email na walang nakakaalam. Isang email na protektado. Ang bawat pagpindot ko sa send button, parang bawat hakbang ko papalayo sa kanya. Kinabukasan, hindi ako agad pumasok sa kwarto ni Aling Remedios. Hindi ko agad pinalitan ang kanyang diaper. Direkta akong pumasok sa kwarto ni Mara. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Hinalikan ko ang kanyang noo. Tahimik akong bumulong. Mahal ka ni Mama. Mahal kita, anak. At ipaglalaban kita. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto namin. Lumabas si Anton. Ngayon, nakaupo siya sa sofa. Sa coffee table, mayroon siyang inilagay. Mga papel. Mga papel ng diborsyo. Ang kanyang mukha. Parang awa. Isang tingin ng isang amo na nagpapakain ng aso bago itapon. Isabel, sabi niya, pinag-usapan na natin ito. Umupo ako sa harap niya. Hindi ako nagsalita. Nagsimula siya. Binigyan kita ng magandang buhay. Pero hindi na ito gumagana. May inilagay siya sa harap ko. Isang tseke. Nakasulat, 250,000 piso. Ito, sabi niya, para sa'yo. Bilang compensation. Mayroon pa siyang sinabi. Kailangan mong pirmahan ito. Ibig sabihin, wala kang karapatan sa bahay. Sa anumang ari-arian. At lalong-lalo na, hindi mo pwedeng kunin si Mara. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung saan nanggaling. Ngunit bigla akong napatawa. Malakas. Napakalakas. Nagulat si Anton. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit ka tumatawa? Tinitigan ko siya. Direkta sa kanyang mga mata. Hindi ko na nakita ang Anton na minsan kong minahal. Wala na. Wala nang natira. Anton, sabi ko, alam mo ba kung ano ang una kong iniisip sa loob ng 7 taon tuwing umaga? Hindi siya sumagot. Nanatili siyang tahimik. Iniisip ko, patuloy ko, kung kaya ko na bang mamatay sa araw na to. Ang bawat salita ko, malinaw. Matatag. Tumayo ako. Direkta akong pumasok sa kwarto. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang maleta ni Mara. Matagal na itong handa. Ilang damit ko. At ang aking bankbook. Ang bankbook na naglalaman ng 300,000 piso. Ang aming pondo para sa kalayaan. Bumalik ako sa sala. Nakatayo ako sa harap niya. Hawak ko ang aking dala-dala. Handa na ako. Handa na kaming umalis. Ang huling piraso ng aking plano. Ngayon, kumpleto na. Noong araw na iyon, umuulan. Malakas ang patak ng ulan sa labas ng aming kondo. Habang buhat ko si Mara at hila-hila ang isang maleta, lumabas kami. Huling sulyap sa pinto. Huling sulyap sa buhay na iyon. Mama, nasaan si Papa? Tanong ni Mara. Ang kanyang maliit na boses. Parang musika sa aking pandinig. Umiti ako sa kanya. Kailangan niyang alagaan si Lola, anak. Iyon lang ang nasabi ko. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Hindi ko na kailangang magsinungaling pa. Naglakad kami. Sa gitna ng ulan. Para kaming 2 dahon na tinanggay ng hangin, patungo sa hindi pa namin nalalamang kapalaran. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman ko ang gaan.
Ang gaan ng aking balikat. Ang gaan ng aking puso. Samantala, naiwan si Anton sa kondo. Nag-iisa. May mga responsibilidad na ngayon ay sa kanya na lahat. Nakita ko sa aking isip ang kanyang pagpupumilit na alagaan si Aling Remedios. Ang pagbabago ng diaper. Ang pag-angat. Ang pagsubo ng pagkain. Ang pag-ikot sa kama tuwing 2 oras. Hindi ko alam kung paano niya sinimulan o kung paano niya tinapos ang unang araw. Ngunit alam kong mahirap iyon. Ang amoy. Ang ingay. Ang matalas na boses ni Aling Remedios. Ang 7 taon. 7 taon na ako ang gumawa ng lahat. At wala siyang kaalam-alam. Wala siyang ideya kung gaano kahirap. Narinig ko sa isip ko ang tunog ng kanyang telepono. Alam kong tatawag siya. Alam kong tatawag siya sa akin. Ngunit hindi ko sinagot. Hayaan mo muna siya. Hayaan mo siyang maramdaman. Hayaan mo siyang malaman. Pagkatapos, marahil ay tinawagan niya si Chloe. Ang girlfriend niya. Ang boses ni Chloe. Girlfriend mo ako, hindi caregiver ng pamilya mo. Alam kong iyon ang sasabihin niya. Alam kong ganoon ang mangyayari. Ang pag-iisa. Ang kawalan ng magawa. Ngayon, sa kanya na ang lahat. Ang bigat. Ang pagod. Ang amoy ng disinfectant at dumi. Kami naman, si Mara at ako, patuloy kaming naglakad. Sumakay kami ng taxi. Diretso sa Sampaloc. Sa aming munting kanlungan. Sa aming lihim na taguan. Pagdating namin doon, bumaba kami. Ang hagdanan. Maraming hakbang. Dahan-dahan kaming umakyat. Buhat ko si Mara. Hila-hila ko ang maleta. Sa bawat hakbang, may kakaibang pakiramdam. Hindi na takot, kundi pag-asa. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa amin ang isang maliit na kwarto. Amoy alikabok. Amoy luma. Amoy amag. Ngunit para sa akin, amoy kalayaan. Amoy bagong simula. Bumaba si Mara mula sa aking bisig. Dali-dali siyang tumakbo. Sa maliit na espasyo. Para sa kanya, parang isang malaking palaruan. Mama, ang ganda. Secret base natin. Ang kanyang mga mata. Punong-puno ng kagalakan. Lumapit ako sa bintana. Binuksan ko iyon. Pumasok ang sariwang hangin. Ang sariwang hangin pagkatapos ng ulan. Ang simoy ng hangin. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan. Mahaba. Hindi ko na kailangang bumangon ng 2:00 ng madaling araw. Hindi ko na kailangang mag-alala kung ano ang nangyari. Kung ano ang mangyayari. Napakatahimik. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng hangin. At ang tunog ng paglalaro ni Mara. Ang kapayapaan. Ito pala ang kapayapaan. Naging simple ang aming buhay. Ngunit puno ng pagmamahal. Nagluluto ako ng mga simpleng pagkain. Kung ano ang meron. Gulay. Isda. Minsan, itlog lang. Ngunit sa bawat subo ni Mara, may nakikita akong kaligayahan. Ang kaligayahang matagal nang nawala sa akin. Sa gabi, pagtulog ni Mara, ginagawa ko pa rin ang aking mga proyekto. Mga disenyo, logo, brochure. Si Ate Fe, patuloy na nagbibigay ng trabaho. Ang tunog ng keyboard. Ang ilaw ng screen. Ito ang aking gabi. Ito ang aking bagong buhay. Ang aming naipon. Ngayon ay umabot na sa 600,000 piso. 600,000 piso. Malaking halaga iyon. Hindi lang ito pera. Ito ang aming pundasyon. Ang aming kaligtasan. Ang aming seguridad. Ang aming kalayaan.
Samantala, ang balita ay nakarating sa akin. Hindi na kailangan pang ikwento. Narinig ko sa mga dating kaibigan. Ang nangyari kay Anton. Naghanap daw siya ng caregiver. Una. Ikalawa. Ikatlo. Ngunit lahat sila hindi nagtagal. Ilang araw lang. Isang linggo lang. Hindi nila kinaya. Ang ugali ni Aling Remedios. Ang kapaligiran. Hindi ko na naramdaman. Ang awa. Ang galit. Ang sakit. Wala na. Ang tanging naramdaman ko ay kapayapaan. Ang kapayapaan na matagal kong hinanap. At ngayon natagpuan ko na. Kasama si Mara. Sa aming lihim na kanlungan. Ang aming bagong simula. Isang araw, habang nagluluto ako ng hapunan, may kumatok ng malakas sa pinto. Bigla akong kinabahan. Sino kaya? Hindi naman alam ni Ate Fee ang address. Mula sa maliit na butas sa pinto, sumilip ako. Si Anton. Ang puso ko biglang bumilis. Pinisil ko ang kamay ni Mara. Anak, huwag kang maingay. Patuloy siyang kumakatok. At nagmamakaawa. Isabel, alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo, please. Naramdaman ko ang takot ni Mara. Nagtago siya sa likod ko. Pero lumabas ang lakas ko. Ang lakas na para sa aking anak. Hindi ko binuksan ang pinto. Mama, si Papa po. Sabi ni Mara. Marahil ay naawa. Dahan-dahan kong niluwagan ang siwang ng pinto. Ngumiti si Anton. Akala niya siguro papasukin ko siya. Ngunit si Mara ang humarap. Sabi po ni Mama, ayaw kanyang makita. Nagbago ang mukha ni Anton. Napuno ng galit. Sinubukan niyang ipagpilitan ang sarili. Itulak ang pinto. Ngunit mabilis kong nilock iyon mula sa loob. Isang hakbang mo pa, tatawag ako ng pulis, sabi ko. Malamig ang boses ko. Matatag. Walang takot. Nasa pulis na ang lahat ng ebidensya ko. Ang mga larawan ni Chlo. Ang mga resibo ng lahat ng ginastos ko para kay Aling Remedios. Huwag mo akong susubukan, Anton. Natahimik siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Akala niya siguro hindi ko gagawin. Akala niya siguro mahina pa rin ako. Hindi ko kailangan ang pera mo. Pero ipaglalaban ko si Mara. Aalis ako pero kasama ang anak ko. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang legal na laban. Kinausap ko si Atfi. Siya ang nagrekomenda ng isang magaling na abogado. Isang kaibigan niya. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Naging kumpiyansa ako. Ipinasa ni Anton ang kanyang divorce petition. Ang mga kondisyon. Tulad ng inaasahan. Gusto niyang wala akong makuha. Walang karapatan sa bahay. Wala sa ari-arian. At lalong-lalo na gusto niyang kunin si Mara. Ngunit handa ako. Handa kami ng aking abogado. Binasura namin ang kanyang petition. Mayroon kaming sariling ebidensya. Sariling testimonya. Sariling katotohanan. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang korte. Ang mga tao. Ang kapaligiran. Nakakakaba. Ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Tiningnan ko si Anton. Ang kanyang mukha. Parang mayabang pa rin. Parang sigurado siyang mananalo. Ngunit nagkamali siya. Nagsimula ang paglilitis. Naglabas ang aking abogado ng lahat ng aming ebidensya. Ang mga larawan. Ang mga petsa. Ang mga resibo. Ang bawat patunay ng kanyang pagtataksil. Ang bawat patunay ng kanyang pagpapabaya sa pamilya. Ako, nanatili akong tahimik. Saglit lang akong nagsalita.
Pinatunayan ko ang lahat ng aking pinagdaanan. Ang 7 taon ng pag-aalaga. Ang 7 taon ng pagdududa. Ang 7 taon ng pag-iisa. Sinubukan ni Anton na sirain ang aking pagkatao. Na isa akong pabayang ina. Na hindi ko kaya ang responsibilidad. Ngunit ang aking abogado, mabilis na pinabulaanan ang lahat. Nagpakita kami ng ebidensya. Ang maayos na kalagayan ni Mara. Ang aking matagumpay na freelance career. Ang aking kakayahan na buhayin ang aking anak. Pagkatapos ng ilang linggo ng paglilitis, dumating ang desisyon. Ang hato ng korte. Pabor sa akin. Napanalunan ko ang kustodyan ni Mara. Sa wakas, ang anak ko. Sa akin na. Kailangan ding magbigay ni Anton ng 30,000 piso buwan-buwan para sa sustento ni Mara. Ang pera na iniaalok niya sa akin noon, ang 250,000 piso, tinanggihan ko. Hindi ko iyon kailangan. Hindi ko iyon hinahabol. Ang kailangan ko ang kalayaan. Ang anak ko. Si Anton nakatayo sa harap ng korte. Tulala. Hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha. Nagbago. Nawala ng kulay. Hindi niya inakala. Ang babaeng akala niya ay hawak niya sa palad. Ang babaeng akala niya ay madaling manipulahin. Ang babaeng iyon ang tumalo sa kanya. Sa harap ng lahat. Sa loob ng 7 taon, napakadilim ng aking mundo. Ngunit ngayon, sa wakas, nakita ko ang liwanag. Ang katarungan. Ang paglaya. Kahit gaano pa kahaba ang nilakbay natin sa kwentong ito, kung naririto ka pa at nakikinig iniisip ko, sana naman ay nakatulong ang bawat salita ko sa iyo. Kung ganun, maaari mo bang iwan ang numero 1 sa mga komento? Malaking pampalakas loob iyon para sa akin na magpatuloy sa huling bahagi. Nang matapos ang paglilitis, hindi ko na tiningnan si Anton. Hindi na rin ako lumingon pa. Ang tanging nakita ko, ang maluwag na ngiti ng aking abogado, at ang maliwanag na mukha ni Mara. Ang kapighatsian ni Anton, iyon ay sa kanya na. Ang aking paglaya. Pagkatapos ng mga pangyayari, nakarating sa akin ang balita. Mahirap maniwala, ngunit totoo. Kinailangan daw ibenta ni Anton ang kanilang kondo sa Salcedo Village. Walang pera. Walang mag-aalaga kay Aling Remedios. Ang 7 taon na dating tirahan namin, ipinagbili niya. Nakakuha daw siya ng 12 milyong piso. Malaking halaga. Ngunit, sa loob ng 7 taon, tanging iyon lang ang naiisip ko, ang mga gastusin. At si Aling Remedios, dinala niya sa isang nursing home. Sa Tagaytay. Isang tahimik na lugar daw. Maganda ang tanawin. 60,000 piso ang buwan ng bayad. Ang halaga. Napakataas. Narinig ko ang kwento kung paano niya dinala si Aling Remedios. Hindi ko alam kung totoo. Ngunit ito ang sinabi sa akin. Habang inaalalayan niya si Aling Remedios sa wheelchair, papasok sa nursing home, sa isang bihirang sandali, medyo nagkaroon daw ng ulirat si Aling Remedios. Mahina siyang nagsalita. Isabel. Nakita ko sa aking isip ang mukha ni Anton. Ang kanyang mata. Siguro ay puno ng sakit. Ng pagsisisi. Wala na po si Isabel, hindi na siya babalik. Ako ang may kasalanan. Iyon daw ang sinabi niya. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumalikod. Hindi na siya lumingon. Hindi niya siguro kinaya. Ang makita ang ina niya. Ang makita ang kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Nakalipas ang ilang linggo. Isang hapon, habang abala ako sa paggawa ng logo para sa isang bakery, nagring ang aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala. Sinagot ko. Magandang hapon po, Ma'am Isabel. Tumatawag po ako mula sa Tagaytay Nursing Home. May kailangan lang po kaming i-update sa inyo tungkol kay Aling Remedios.
Napakatahimik ng aking boses. Sige po. Salamat sa pag-inform. Iyon lang ang nasabi ko. Pagkatapos noon, ibinaba ko na ang telepono. Walang luha. Walang galit. Walang sakit. Tanging isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Parang isang bagay na matagal nang nawala, ngayon ay bumalik na. Pinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Ngunit ng gabing iyon, nagluto ako ng tinola. Ang paboritong ulam ni Mara. Ang amoy ng luya, sibuyas at manok. Kumalat sa aming maliit na kwarto. Ang amoy ng tahanan. Ang amoy ng kapayapaan. Sa ngayon, bumalik na ako sa full-time na trabaho sa studio ni Ate Faye. Ang aking desk. Ang aking computer. Ang bawat disenyo na ginagawa ko, mas may buhay. Mas may kulay. Mas may kaluluwa. Ang aking mga kliyente, gustong-gusto ang aking mga gawa. Ang mga reviews. Ang mga papuri. Nakakatuwa. Hindi man kalakihan ang aking kinikita. Ngunit sapat ito. Sapat para sa aming dalawa. Sapat para sa aming buhay. Komportable kami. Malaya kami. Hindi na kami nakatali. Ang aming buhay ni Mara. Simple lang. Ngunit puno ng pagmamahalan. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, nagbabasa kami ng libro. Ang mga kwento. Ang mga larawan. Ang mga halakhak ni Mara. Ito ang aking musika. Ang aking buhay. May sariling kwarto si Mara ngayon. Kulay pink. Ang kanyang mga laruan. Ang kanyang mga paboritong libro. Ang kanyang mga drawings. Ang kanyang maliit na mundo. Sa bawat gabi, hinalikan ko siya bago siya matulog. Mahal na mahal ka ni Mama, anak. Isang Sabado ng hapon, dinala ko si Mara sa Rizal Park. Matagal na. Mula nang umalis kami sa kondo, hindi pa kami nakakalabas ng ganoon. Nagtatakbo si Mara. Ang kanyang mga paa. Ang kanyang malakas na tawa. Nagpalipad kami ng saranggola. Ang kanyang ngiti. Napakaliwanag. Parang araw. Umupo ako sa damuhan. Pinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman ko ang init ng araw. Ang lamig ng hangin mula sa dagat. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking braso. Ang peklat. Ang peklat na halos hindi na makita. Sa sandaling iyon, naramdaman ko. Ngayon lang ulit ako nakalabas ng bahay habang may araw. Ngayon lang ulit ako nakaupo ng walang inaalala. Walang tawag. Walang gamot. Walang pagbabago ng posisyon. Walang takot. Walang galit. Walang anuman. Ang kapighatsian ni Anton marahil ay nagsisimula pa lang. Ang kanyang paghahanap ng kapayapaan. Hindi ko alam. Hindi ko na kailangan pang malaman. Ang aking kapayapaan. Ang kapayapaan ni Mara. Ito ang aming bagong simula. Ang aming bagong buhay. Ang aming tunay na kalayaan. Nakalipas ang ilang taon. Mula sa aming munting kanlungan sa Sampaloc, lumipat kami ni Mara sa isang bago at mas malaking apartment. May 2 kwarto. Mas maliwanag. May maliit na balkonahe kung saan ako nagtanim ng mga bulaklak. Masayang-masaya si Mara dahil mayroon na siyang sariling kwarto. Kulay pink. Punong-puno ng kanyang mga laruan at pangarap. Sa bagong apartment na ito, naramdaman ko ang tunay na seguridad. Ang tunay na katatagan. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nag-aalala. Ang bawat umaga, gumigising kami na may ngiti. Ang bawat gabi, natutulog kami ng payapa. Ito ang buhay na pinangarap ko. Ang buhay na ipinaglaban ko. Isang araw, papunta kami ni Mara sa parke. Sumakay kami ng BF. Habang naghihintay ng tren, tumingin ako sa kabilang platform.
At doon ko siya nakita. Si Anton. Hindi ko siya agad nakilala. Ganoon na ba kalaki ang pinagbago niya? Payat na payat. Ang kanyang mga damit, gusot-gusot. Ang kanyang buhok, magulo. Ang kanyang mga mata, malalim ang kungkung. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Ang Anton na kilala ko, ang Anton na minsan kong minahal, wala na. Iba na siya. Nakatingin siya sa kawalan. Hindi niya ako nakita. Hindi niya nakita si Mara. Para kaming mga multo sa kanya. O marahil, para siyang multo sa akin. Isang anino mula sa nakaraan. Dumating ang tren sa kabilang platform. Dahan-dahan siyang sumakay. Ang kanyang mga hakbang. Mabagal. Malungkot. Naglaho siya sa dilim ng tren. Nawala. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko. Walang galit. Walang kagalakan. Walang paghihiganti. Tanging isang bahagyang sakit. Isang buntong hininga para sa mga bagay na nawala. Para sa mga alaala na hindi na maibabalik. Ang buhay na hindi namin nakamit. Maya-maya, dumating ang tren namin. Sumakay kami ni Mara. Umupo ako sa tabi ng bintana. Tinitigan ko ang sikat ng araw. Ang ganda. Ang ganda ng sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang mga alaala. Ang aking sarili, 7 taon na ang nakakaraan. Umiiyak. Nag-iisa. Akala niya wala siyang pagpipilian. Akala niya wala na siyang magagawa. Nakakulong. Nakagapos. Ngunit ngayon alam ko na. Palaging may pagpipilian. Kailangan lang ng lakas ng loob. Kailangan lang ng paninindigan. Kailangan lang ng pagmamahal sa sarili. At sa mga taong mahal mo. Pinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking mukha. Ang simoy ng hangin. Napangiti ako. Isang maliit na ngiti. Ngayon alam ko na. Ang ganda pala ng sikat ng araw. Tutu. Ang ganda-ganda. Isang simpleng kagandahan. Isang tunay na kagandahan. Na matagal kong hindi nakita. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Ang bawat pagsubok, isang aral. Ang bawat sakit, isang lakas. Ang bawat luha, isang patak ng pag-asa. Niyakap ko si Mara. Mahigpit. Ang kanyang malambot na buhok. Ang kanyang mainit na katawan. Siya ang aking kinabukasan. Siya ang aking ilaw. Siya ang aking kapayapaan. Ang nakaraan. Nasa likod ko na iyon. Hindi ko nahahayaang hawakan ako nito. Ang kinabukasan. Ito ang aking haharapin. Hawak kamay. Kasama si Mara. Naglalakad patungo sa liwanag. Patungo sa tunay na kalayaan, nakatulog na si Mara. Tahimik akong umupo sa tabi ng kanyang kama. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang kanyang hininga. Regular. Payapa. Tinitigan ko ang kanyang maliit na mukha. Ang kanyang mga pilik mata. Mahaba. Napakalayo na ng aming nilakbay. Mula sa dilim. Patungo sa liwanag. Hindi ko akalain na mararating ko pa ang ganitong kapayapaan. Sa aking isip, bumalik ang lahat. Ang mga taon. Ang pagod. Ang sakit. Ang mga taong dumaan sa aming buhay. Si Aling Remedios. Ang aking dating biyenan. Dati, ang bawat alaala niya may kasamang kirot. Ngayon, may iba na akong nakikita. Naalala ko ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga utos. Ang kanyang paraan ng pagmamahal. Kung minsan, naiisip ko, sa totoo lang, hindi lang naman siya ang may kasalanan. Siguro, ganoon lang talaga ang itinuro sa kanya.
Ang pagmamahal, kapag may kontrol, ay maaaring makasakit. Isang pagmamahal na nakalimot sa paggalang. Isang pagmamahal na nakalimot sa kalayaan. Gusto kong lumaki si Mara na may pag-unawa. Na may respeto. Na hindi nagbibigay ng pagmamahal na may kondisyon. O may control. Ang pagmamahal ay dapat malaya. Tulad ng hangin. Tulad ng sikat ng araw. Tiningnan ko si Mara. Naiisip ko si Anton. Ang ama niya. Ang pagiging makasarili. Iyon ang nakasira sa lahat. Ang kawalan ng pasasalamat. Ang kawalan ng responsibilidad. Ang pasasalamat at responsibilidad. Iyon ang pundasyon. Hindi mo maaaring baliwalain ang pagmamahal ng isang tao, Mara. Hindi iyon karapatan. Kundi isang regalo. Isang regalo na kailangan mong ingatan. Mahalin. Pahalagahan. Ang pagmamahal kailangan ng pagbalik. Hindi lang pagtanggap. Sa aming paglalakbay, marami akong natutunan. Tungkol sa katarungan. Tungkol sa paghihiganti. Naalala ko ang araw na pinirmahan ko ang mga papel ng diborsyo. Ang aking ngiti. Iyon ay hindi para sa pera. O para sa paghihiganti. Lumaban ako para sa katarungan. Para sa sarili ko. At para sa iyo, anak. Nalaman ko. Ang kabaitan ay maihalaga. Ngunit dapat itong ilagay sa tamang lugar. Hindi lahat ng oras dapat kang maging mabait. At kung minsan ang matalinong paghihiganti ay ang pagpapatawad sa iyong sarili. Ang pagbigay ng pagkakataon sa kabilang panig na matuto. Nagpatawad ako. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Para sa aking kapayapaan. Para makalaya ako. Mula sa galit. Mula sa sakit. Bumangon ako. Lumapit ako sa bintana. Tumingin ako sa labas. Ang mga ilaw ng syudad. Parang mga bituin sa lupa. Ang buwan. Maliwanag. Naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Hindi ito perpekto. Marami pa ring hamon. Marami pa ring pagsubok. Ngunit sapat na ito. Ito ay buo. Ito ay totoo. Bumalik ako sa tabi ni Mara. Dahan-dahan kong hinila ang kumot niya. Iyon ang huling beses ko siyang niyakap. Bago ako bumulong sa kanyang tainga. Mara, anak. Ang buhay ay isang paglalakbay. At sa bawat pagsubok, may bagong simula. Ngumiti ako. Ang aking puso. Punong-puno. Ng pag-asa. Ng pagmamahal. Ng kapayapaan. Nahanap ko na ang aking landas. At ngayon, handa na kaming magpatuloy. Kasama ang mga aral ng buhay. Sa bawat hakbang. At doon ko nga nahanap ang tunay na kapayapaan. Hindi man ito isang perpektong pagtatapos, ngunit ito ang aking bagong simula, dala-dala ang lahat ng aking natutunan sa bawat pagsubok. Sana ay may natutunan ka rin, tulad ko, sa bawat salita na aking ibinahagi. Kung may nais kang bulungan, isang lihim na pakiramdam, nandito lang ako, nakikinig. At kung nais mong patuloy na makarinig ng mga kwento ng pag-asa, ng pagbangon, at ng tunay na kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok, samahan mo ako dito sa Tahimik na Ganti. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.